po sa inyong lahat. Ako po si Sister Seng ng Guagua, Pampanga at member po ako ng BFC UAE under po ng Sargem Ministry. Papasalamat po ako una na sa Diyos dahil nagkaroon po ako ng pagkakataon na glorify siya at makapag-share ng salita niya. At nagpapasalamat din po ako sa inyo na kasama ko ngayong umagang ito para po mapag-aralan natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus sa araw nito. So, bago po tayo mag-start sa ating morning devotion, umpisahan po muna natin sa isang maikling panalangin. O sige po, samahan niyo po akong mag-pray. Hallelujah, Father God in heaven, in the name of your Son Jesus, we bow our heads to you with humbleness. We lift our morning devotion for today, and we ask your Holy Spirit to guide us and help us understand your message to us this morning. And God, thank you for giving us a brand new day, and may this day the best day for all of us. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Ang scripture po natin for today ay matatagpuan po natin sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Sa Tagalog po, mga kawikaan, chapter 3 verses 5 and 6. So, babasahin ko po sa Tagalog at the same time, babasahin ko rin po siya sa English. Mga kawikaan, chapter 3 verses 5 and 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang salita ng Diyos version po yun. Babasahin ko naman po sa English, Proverbs 3:5-6, New King James Version po. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, always acknowledge Him, and He shall direct your path. Ulitin ko po, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ayan. Madalas po, nagre-reason out tayo. Minsan kasi natanong ako, paano ka ginawa ng Diyos? Ang sabi ko, mahal ako ng Diyos kaya hindi niya ako ginawang robot. Nilikha niya ako ng free will. Naniniwala naman po kayo doon, di ba? Na lahat tayo, we can do whatever we wish, we can do whatever we can. Depende po sa pagkatao natin, di ba? Kung ano yung mga gagawin natin sa buhay. Pero minsan, na-abuse po yung salitang free will kasi po, ang nangyayari, nagde-decision po tayo sa buhay natin based po sa mga gusto na lang nating mangyari sa buhay. Kasi nga po, dahil may free will tayo, ang ibig sabihin, wala pong pilitang nangyayari between God and us kung ano yung gagawin natin sa buhay. Si God po kasi, tinitignan niya ang puso natin. Hindi po yung, kahit po gawin natin itong magandang bagay na ito, kung hindi naman po nanggagaling yung sa puso at napilitan lang tayo, God knows, hindi po tayo sincere sa ginagawa natin. Hindi po ba? Kaya madalas po kasi, ang nasusunod sa buhay natin, yung kagustuhan natin, kasi natatakpan po sa ating sariling kagustuhan. Nagiging selfish po tayo. Kasi po, binibigyan po natin ng magandang rason ang mga bagay na gusto natin, mga pinapangarap natin, yung mga gusto nating puntahan, yung mga gusto nating gustuon, yung mga gusto nating pakinggan, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, binabase po natin sa sarili nating kagustuhan. Nagiging selfish na po tayo kung minsan dahil nga po meron tayong tinatawag na free will. Minsan, hindi na po natin nakukonsider na meron tayong God at meron siyang mga salita na dapat nating kapitan sa buhay natin. Kasi ang nangyayari
say, the final say of what we do, the final say of what we say, the final say of our decision ay tayo. This is my final say. This is my decision. Hindi nakakalimutan na po natin yung will of God. Paano nga po ba natin malalaman yung will of God? Kailangan po ang mga ginagawa natin naka-align sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung natatandaan niyo po, si Sarah at saka si Abraham, yung mag-asawa, na ang dasal nila ay magkaroon ng sariling anak. Nagpadala po ng angel si God para sabihin sa kanila na bibigyan sila ng anak ni God. Pero po dahil tumanda na sila at hindi pa sila nagkakaanak, nagkaroon po ng desire, yung desire po ni Sarah, the wife, na magkaroon ng anak, ay umiral. Parang she didn't want to wait sa timing ni God. So, nag-decision po siya ng pansarili. Sinabi po niya kay Abraham na sipingan si Hagar na slave nila para magkaroon ng anak. And true enough, nagkaroon nga po sila ng anak. At nung magkaroon po sila ng anak, nagkagulo na po yung household ni Abraham. Nagkaroon ng selusan, nagkaroon ng galitan, nagkaroon ng alitan, hanggang ang ending, palayasin na lang si Hagar at saka yung anak niya. Kasi po, hindi na po nagkakasundo si Sarah at saka si Hagar. So, ngayon po, ang ending, masalimuot. Yung peaceful life nila, nagkagulo dahil nga po sa decision ni Sarah. Yung salita ng Diyos na bibigyan ko kayo ng anak, hindi na po nakapaghintay si Sarah. Binaliwala po niya yung sinabi ni God. Ano po ba yun sa Tagalog? Ang pinairal po niya, yung sarili niyang kagustuhan. Madalas po, ganyan din tayo. Nagkakaroon po tayo ng mga problema sa buhay kasi inuuna pa po natin yung mga gusto natin mangyari kasi hindi po tayo makapaghintay. Minsan nagda-doubt tayo. Ito na nga, alam na nga natin na ito yung gagawin ng Diyos sa atin. Pero dahil nagda-doubt tayo, nagkakagulo po ang buhay natin kasi umiiral yung sarili natin kagustuhan. Minsan po kasi, tayong mga Kristiyano, alam naman po natin na we are supposed, kailangan po talaga sumusunod tayo sa salita ng Diyos para po naka-align ang buhay natin sa mga gustong mangyari ni God sa atin. Sabi nga po, diba, trust in the Lord with all your heart. Sa Tagalog, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. But why do we have to trust God? Sabi nga po ng iba, bakit nga po ba tayo kailangan magtiwala sa Diyos? Kasi po, tayong mga tao, we as human, hindi po tayo perfect. We are prone to making mistakes. Madalas naman po, di ba, kahit po, we have to trust God. Kasi po, hindi tayo God at kailangan po natin si God. Ganon. Hindi po tayo pwedeng magtiwala sa ibang bagay o sa ibang tao na pwedeng iligaw lang po tayo. I remember when I was in high school, nagbabasa po ako ng horoscope araw-araw kasi po may comics at may dyaryo sa bahay namin araw-araw. Ngayon, dahil po available yun araw-araw, so araw-araw po ang chinecheck ko yung horoscope ko. So, nakabase po yung buhay ko sa horoscope. Minsan malungkot ako kasi ang pangit ng horoscope ko. Minsan ang saya ko kasi ang ganda ng horoscope ko. Minsan may gusto akong gawin, hindi ko ginagawa kasi sabi ng horoscope ko, wag akong lalabas. Instead ang pagtitiwala ko, ginagamit ko sa Diyos, paano ba yun sa Tagalog? Instead of trusting God, nagtitiwala po ako
ibang mga tao or mga Kristiyano na instead of trusting God, iba po yung trust. Meron pa rin pong Kristiyano na naniniwala sa mga nagbabasa ng mga tarot cards. Meron po akong kilala na Kristiyano siya, pero nagsusuot po siya ng kung iba-ibang bracelet na made in ganito, kasi ang bracelet na to, pagagalingin ako, ang bracelet na to, pagagandahin niyo yung buhay ko. Meron din po kasi ibang tao na naniniwala sa feng shui, kahit Kristiyano na po sila. Alam niyo po ba, I know someone who is an engineer, may malaking bahay, ang dami niyang sasakyan, ang ganda po ng bahay niya. Pero nung mag-consult po siya sa feng shui, meron po siyang namit na feng shui na sinama sa bahay niya. Sabi po ng feng shui, bakit lang yung mga pwesto ng mga bintana mo, yung mga pwesto ng mga pinto mo, hindi maganda. Tapos yung hagdanan mo, ganyan, ganyan, ganyan. Meron pa silang dapat nakaharap sa ganyan. Kasi dapat hindi nagsasarap. Ang dami-dami po niyang sinabi na ang ginawa po ng may-ari ng bahay, yung engineer, pinag-iba po na yung bahay niya. So, ang nangyari, sinunod po niya yung sinasabi ng feng shui. Meron pa po ba kayong kilala ng Kristiyano na ganun? Pag ganun po ba, we are trusting the Lord with all our hearts? Pag po ba ang Kristiyano naniniwala pa rin sa mga feng shui, sa mga horoscope, are we trusting the Lord? Pag ganun po ba tayo? Meron pa po, di ba, yung mga naniniwala sa mga pamahiin, yung huwag kang magwawalis ng gabi. Kahit ang dumi-dumi na tuloy, hindi ka pa nagwawalis kasi tinatapon mo raw yung swerte. Bukas ka na lang daw magwalis. So kahit madumi, huwag kang maglinis ng bahay kasi gabi na. Yung alam niyo po ba yung ganun? Kasi po, ganun yung lola ko nung buhay siya. Minsan sinasabi ko sa lola ko, naku lola, kung ganun pala, ilagay mo sa walis ilagay mo sa altar itong walis mo. May ano pala, may kayang gawin pala ang itong walis sa buhay mo. Tapos pagagalitan ko ako ng lola ko, ganun. Tama po ba ako? Meron po ba kayong kilala na ganun? Are we trusting the Lord with all our hearts? Sabi po sa Bible, meron po ako babasahin sa inyo, sa Book of Psalm, chapter 37, verse 5, ang sabi po, commit your way to the Lord, trust Him, and He will act. Sa Tagalog, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya, at tutulungan niya. So, malinaw po, di ba? When we trust the Lord, we commit to the Lord. We trust Him. Bakit po kailangan tayong magtiwala sa Diyos? Kasi po, ang gagawin niya sa buhay natin, tutulungan niya tayo. Pag pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi po tayo kayang tulungan ng horoscope, ng feng shui, ng mga tarot card, ng mga pamahiin, o anumang tradisyon. Kaya when we trust the Lord, we have to trust the Word of God. Hindi po ibang bagay, hindi po ibang tao. Sa inyo po ba? Ano pa po yung kasunod ng trust in the Lord with all your heart? And lean not on your own understanding. Sa Tagalog, at huwag kang manalig sa sariling karunungan. So, ano po ang ibig sabihin ng sariling karunungan? Yung binabase po natin sa alam natin. I remember, nung college po ako, sumagot po ako, nasa subject po kami ng law. May tinanong po yung teacher ko sa law. So, tumayo po ako nung tinawag niya yung pangalan ko. Ang sagot ko po ganito, I think it is not right na gawin ito ng isang tao, ganyan-ganyan, kasi may karapatan siyang ganyan-ganyan. Tapos, ang tanong po sa akin ng professor, ang sabi po sa akin ng professor, Miss Makaspak, sabi po niya, it's not what you think. It's what the law says. Na kahit ano pa yung nasa isip mo,
kung hindi yan ang sinasabi ng batas, hindi yan ang sinasabi ng law, pues, hindi ka tama at hindi ka magiging tama. We have to follow what the law says. Kung legal ang pinag-uusapan, we have to base it on the law. It's not what you think. Ganun po yung ibig sabihin ng huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Hindi po yung kung ano yung palagay natin. Hindi po yung ano yung akala natin. Hindi po ganun. Kung natatandaan niyo po yung namatay si Lazaro na nakapatid po ni Martha at ni Mary. Di po ba si Lazarus, best friend po yan ni Jesus? Tapos, nung nagkasakit si Lazarus, wala po si Jesus, nasa ibang bayan. Tapos, nung pumunta na po siya kay Lazaro, patay na po si Lazaro ng 4 days. Sinumpatan po siya nung dalawang kapatid ni Lazarus na si Martha at saka si Mary. Ang sabi po nila, bakit ngayon ka lang dumating? Wala na siya, patay na siya. Tapos inulit pa, isang beses pa. Kung maaga ka lang dumating, hindi sana siya namatay. Inulit pa rin. So, 3 beses po nilang sinabihan si Jesus na bakit ka late? Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit nung sinabihan kita, hindi ka agad pumunta? It's too late. At 3 beses din po sila, at ilang beses din po silang sinabihan ni Jesus na, ano po ba yung sinabi ni Jesus sa kanila? Ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay sa mga sumasampalataya sa akin. Kahit mamatay, di muling mabubuhay. Yan po yung sabi ni Jesus. Nakikinig po ba sila? Hindi po eh. Kasi sa pagkakaalam nila, patay na si Lazaro. At patay na siya. It's too late. Wala na. Pero ang sinasabi naman po ni Jesus, bumubuhay ako ng patay. Dahil ako ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Hindi po ba sinabi ni Jesus? Yung true enough. Kahit ayaw kong ipaalis ng magkapatid yung bato na nakatakip dun sa pulpit ng kapatid nila na namatay na 4 na araw na. Sabi pa rin ni Jesus na tanggalin niyo yung bato. At nung tanggalin yung bato, tinawag niya si Lazarus at bumangon si Lazaro. Di po ba? So, again, let's go back dun sa verse na sinasabing huwag kang manalig sa sarili mo, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, and lean not on your own understanding. Parang kung to cut it short, ang ibig sabihin po nito, we have to have faith. Kung ano man po ang salita ng Diyos, we have to have faith. Kailangan po natin maniwala at kailangan po natin kumapit sa salita ng Diyos. Ang sabi din po sa Bible, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. At matatagpuan po yan sa Psalm 33 verse 4. Sa Tagalog, babasahin ko po, ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ng kanyang mga gawa. Amen po ba? So, kahit ano po yung nararamdaman natin, kahit anong klaseng emotion po tayo, at kahit anong klaseng palagay o akala or whatever, huwag po nating ipilit yun. We have to rely on the Word of God because the Word of God is right and the Word of God is true. At mahal po tayo ng Panginoon at faithful po siya. Hindi po tayo mapapahamak kung susunod po tayo sa mga salita niya. So, tapos na po tayo dun sa trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, ano pa ang kasunod? In all your ways, always acknowledge Him. Sa Tagalog, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Maraming meaning po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng acknowledge. Ang dami ko pong nakitang meaning sa Tagalog. Alalahanin.
alalahanin mo, tanggapin mo, kilalanin mo, pagkilala, pasalamatan mo, irespeto mo, i-consider mo, bigyan ng pansin. Ang dami-dami po niya. Which is, tama naman, di po ba? Paano po ba, as a Christian, paano po ba natin i-acknowledge ang ating mahal ng Diyos? Marami na po kayong nakitang tao na nagsusuot po sila ng pintas, no? Ang pendant ay krus, di ba? Bakit po krus? Because they acknowledge that Jesus is their Savior. Kasi, kaya po yung krus, nilalagay nila as pendant, tinatapat nila dito sa bibig nila because they acknowledge na believer sila at naniniwala sila sa ating mahal na Diyos na namatay sa krus. Alam niyo po ba, dito po sa Pampanga, nakatira po ako malapit sa chapel. It's like 5 or 6 houses away. Napakalapit po ng chapel dito. Meron, kung alam niyo po yung sa Quiapo na Black Nazareth na pinoprosesyon, meron po ganun dito sa lugar namin. At pag nagkakaroon po ng ganun, pinoprosesyon po yung Black Nazareth dito sa amin. Ang dami-dami pong tao sa kalsada na iisa ang suot. Naka-t-shirt po sila na may tatak na senior. Tapos, yung mukha po ni, may mukha po silang ilalagay sa t-shirt nila. Mukha ni Jesus, tapos maraming tinik, maraming koronang tinik. May mga pagkakataon pa nga po na dito sa amin dahil taga Santo Cristo po kami. May mga tattoo po dito yung mga lalaki. Yung mukha po ni Jesus. May tinik, minsan po dito sa balikat. Dito sa likod, or dito, or dito. That is the way they acknowledge Jesus. That is the way they acknowledge God. Pero tayo pong mga Christian, paano po natin i-acknowledge si God sa buhay natin? Paano po? Ano nga po, balikan nga po natin. In all your ways, acknowledge Him. Ang ibig sabihin po sa lahat ng pagkakataon nila. Ang ibig sabihin po sa Tagalog, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. So, sa lahat ng iyong ginagawa, may nakakakita, walang nakakakita. Nasa private ka or nasa public ka, nasa loob ka ng simbahan, o labas ka ng simbahan, nasa loob ka ng bahay, nasa loob ka, o nasa mga religious na ka or whatever. Dapat po nating alalahanin na meron tayong Panginoon na makapangyarihan at ang salita po niya ang dapat nangingibabaw sa buhay natin. Ibig sabihin po ng acknowledgement na hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi po yung pagpapatato or magdala or maglagay ka ng mukha ni Jesus sa t-shirt mo or lumakad ka ng may tattoo ka dito or may cross ka dito. I'm not saying it is bad na magsuot ka ng pendant na cross. I'm saying ang gusto pong acknowledgement ni God ay yung sa lahat ng bagay na ginagawa mo, you have to make sure na naka-align po yun sa mga salita niya. Kailangan po nating alalahan lagi na ang salita ng Diyos ay totoo, ang mga salita ng Diyos ay tama, kaya lagi po nating alalahanin at sundin ang mga salita niya. Let's be obedient to the word. Whether may nakakakita or walang nakakakita, sa lahat ng bagay na gagawin natin, sasabihin natin, desisyonin natin, kailangan po naka-align sa mga salita ng Diyos. Saliksikin po natin ang mga salita niya bago po tayo ng desisyon. Mag-pray po tayo, humingi po tayo ng wisdom, humingi po tayo ng guidance, humingi po tayo ng karunungan from the Holy Spirit para po ma-discern natin kung ano yung
will ni God. Yun po yung sinasabi sa Bible na alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. In all your ways, always acknowledge Him. Ano pa po yung kasunod? In all your ways, always acknowledge Him. And He shall direct your path. Bago po tayo dun sa last stanza ng scripture na babasahin natin, na pag-aaralan natin, meron po akong babasahin sa inyo, which is Matthew 6:33. Ang sabi po, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya unahin nyo na mapagbilang sa karihan ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya lahat ng iyong pangangailangan. So, ang ibig sabihin, if you want to do something, kung kailangan natin mag-desisyon, anumang bagay ito, in everything, in anything, everywhere, sa lahat ng pagkakataon, pag meron po tayong gustong gawin, kailangan po natin saliksikin. We have to seek the Word of God. Seek the kingdom of God. Hanapin po muna natin sa puso natin ang ating Panginoon. Saliksikin po natin ang kanyang mga salita. Lumapit po tayo sa Kanya. Mag-pray po muna tayo sa Kanya para lahat po ng pangangailangan natin, i-equip po niya tayo, kukumpletuhin po niya kung ano yung pangangailangan natin. At ang resulta, for sure, dahil galing po sa Kanya at naaayon sa salita niya, ang resulta will glorify Him and at the same time, mapapabuti po tayo. Amen po ba? At ano pa po yung last? And He shall direct your path. At ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang ganda, di po ba? Pag si God, tinuro niya sa atin kung saan tayo pupunta, kung paano natin gagawin. Ang ibig sabihin po doon, itatama niya lahat, parang He will fix everything for us. Kasi yun ang gusto niyang gawin natin. Kung pag sinabi ni God na dumaan ka doon, ang ibig sabihin nun, sa kalasadang yun, hindi ka mapapahamak. Tatanggalin niya yung mga kaaway doon, tatanggalin niya yung mga kapahamakan doon, lahat ng binigay ng kalaban para harangin yung magandang layunin natin, tatanggalin lahat ni God doon. Kasi, inilagay tayo ni God doon. So, dahil will ni God yun, magsisilbing road to success. Parang, meron po akong laging nilalagay sa social media ko, ang nakalagay po doon, if it's God's will, He will not put sorrow into you. Pag will ni God po ang ginagawa natin, hindi po tayo mapapahamak, hindi po tayo masasaktan. Kasi po, paano po tayo mapapahamak? Ituturo po niya sa atin ang tamang landas ng buhay. When we seek the Word of God, when we pray first, pag humingi tayo ng wisdom, ng knowledge, ng guidance, ibibigay po niya, di ba, yung Holy Spirit, yung helper natin. At yung salita ni God, salita ng Diyos, yun po ang magsisilbing bala natin para magtugumpay tayo sa buhay at para hindi tayo maligaw sa mga ginagawa natin. Para saktong-sakto siya. Ganun. Sabi nga po sa Isaiah 30 verse 21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear the voice behind you saying, this is the way, walk in. Ang ganda, ano po? Sa Tagalog, babasahin ko po. At maririnig nyo ang kanyang tinig na magtuturo sa iyo ng tamang daan, saan ang kayo naroroon. Ang galing, di po ba? Whether you turn to the right, whether you turn to the left, may maririnig
nagsasabi sa'yo, ito yung tamang daan. Dito ka lumakad. Ganun po, di ba? Ang ganda. He shall direct your path. So, ulitin nga po natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, always acknowledge Him, and He will direct your path. Di po ba? Alam niyo po ba, when I became a Christian, this is one of my favorite verse na talagang nire-memorize ko. Trust in the Lord with all your heart. Mahalin mo, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. And lean not on your own understanding. Hindi yung akala mo. It's not what you think. It's what the Word is saying. It's what God is saying. And lean not on your own understanding. In all your ways, always acknowledge Him. Sa lahat ng pagkakataon, saliksikin mo muna ang salita ng Diyos kung tama yung gagawin mo, kung tama yung sasabihin mo, kung tama yung pupuntahan mo. Pray. Ask the Holy Spirit to guide you. Helper po natin. Para po hindi tayo maligaw. Para po ibigay ni God yung knowledge and wisdom. Para po yung gagawin natin tama at hindi magiging sa kapahamakan. At ano nga pa yung last? In all your ways, always acknowledge Him, and He will direct your path. Sabi nga po, whether you turn to the left, whether you turn to the right, your ears will hear a voice saying, this is the way, walk in it. Ang ganda din po ba? So, pag bulay-bulayan po nyo yung ating scripture for today, at sana po na-enlighten po kayo kahit papano sa ating napag-aralan for today. And I'm encouraging po everyone and inspiring everyone na gawin niyo po sandata yung scripture na to. I-memorize niyo po. Ilagay po niyo sa puso niyo pag bulabulayin niyo at itago niyo at ilabas niyo tuwing may gagawin kayo at may desisyonan kayo sa buhay. Saan pa nga po ba tayo pupunta? Saan pa nga po ba tayo kanino po tayo mag-rely? Wala na pong iba, diba? Si God lang po talaga. Kaya mga kapatid, kailangan po solid tayo kay God. Solid tayo sa salita. Amen po ba? O sige po, pray na po tayo. At sana po may natutuhan kayo at sana po kahit pa paano na-inspire kayo at sana po ma-share nyo din po yung natutuhan natin at natutuhan nyo ngayong gabi nito. So, amen po. Let's seryohan na po natin ang ating morning devotion sa araw na ito. Sige po. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of your Son Jesus, napakaganda nga po, Father God, ng inyong salita. Napakaganda po ng mensahe mo sa amin ngayong araw na ito. Totoo nga po na mahal mo kami at binigyan mo kami ng salita kung saan makakapitan namin ito para po mapagtagumpayan namin at may guidance kami at may magsilbing guide ito sa buhay namin. Tunay nga, Father God, na pag ikaw ang aming navigator, hindi po kami maliligaw. Kaya maraming salamat po, Father God, sa aming natutuhan ngayong araw na ito at tulungan mo po kami na maisabuhay po namin ito at ma-share po namin ito sa mga nangangailangan. In Jesus' name, ito po ang aming dasal at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. O sige po mga kapatid, hanggang sa susunod po, mahal ko po kayong lahat. See you next